A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Breakthrough generosity that abounds. John chapter 3 verse 16, that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Dahil may unang nagbigay ng pinakadakilang regalo sa lahat. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos Ama na ibinigay ang Panginoong Jesus para sa sangkatauhan. That is the ultimate form of generosity. When the Father gave the Son for the salvation of mankind. Mamaya po, mas pag-uusapan pa natin yan. Minsan may mga dahilan po tayo kung bakit hindi natin kayang magbigay sa ibang tao. Tama po ba? Na parang hindi natin nararanasan itong breakthrough generosity that abounds. Wala tayong lakas ng loob. Dahil katotohanan naman po, hindi madaling magbigay. Tama po ba? Because when you give, it feels like you're always losing something. Tama po ba? Nabawasan ka pa rin. Your possessions, whatever you have in your hands, whatever you have in your bank account, whatever you have in your wallet. At kung namimigay ka ng mga damit, yung mga nasa closet mo, nawawala rin sa'yo pag namimigay ka. Something is lost always when we give. Kaya po, sa umaga na ito, pinamagatan ko lang po ang ating mensahe na dare to be generous. It takes courage, it takes confidence, it takes good character to be generous. It's not easy to be generous. So dare to be generous. Ang panalangin ko, lahat tayo makakarinig ng mensahe na ito, yakapin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging mapagbigay. Bakit hindi lahat ng tao ay kayang makapagbigay ng talagang bukal sa puso, taos sa puso, sinunod ang conviction ng Lord? The Lord tells you, my son, my child, my daughter, give to that person who is in need. Give to the church. Magbigay ka sa mga nasalanta. Bakit ho kaya may mga pagkakataon na hihirapan tayong magbigay? Ilang mga kadahilanan lang po. Some people feel unqualified to give. Minsan may mga tao hindi makapagbigay dahil ang pakiramdam nila pang mayaman lang yan. Magbibigay na lang ako pag mayaman na ako. Magbibigay na lang ako pag may extra ako. Magbibigay na lang ako pag may kaya na ako. Pero hanggat pakiramdam ko, hindi. Parang hindi ko kayang magbigay. Fear of not having enough, kulang, kapos, sarili ko nga, hindi ko maasikaso, pangangailangan nga ng pamilya ko, hindi ko maasikaso. Magbibigay pa ba ako sa church? Magbibigay pa ba ako sa mga nangangailangan? Ako na nga yung nangangailangan. Some people think generosity requires wealth. Kaya di ba ho, merong isang joke na yung isang kabataan tinanong, anong gusto mo paglaki mo? Doktor para makatulong sa kapwa. Yung isa, abogado para makatulong sa kapwa. Yung isa, enhinyero para makatulong sa kapwa. Yung isa, sinabi niya, ang gusto ko paglaki ko, ako ang maging kapwa. Para siya yung laging natutulungan. Some people think they are unqualified to give, that they don't have anything to contribute. They don't have anything to give to other people that is of value, that will benefit other people or their community or the world around them. Some people think that my little offering is embarrassing. Nakakahiyang ibigay, ang liit-liit, tsaka na lang. Some people think that the little that they will give won't make any difference. Wala namang kaibahan, napakaliit nito. Unqualified. They don't see themselves as someone who has anything to offer, because generosity for them belongs to better people. Another reason po, some people feel pressured to give. Bakit na pressure? Iniisip, ano kayang iisipin ng ibang tao pag hindi ako nagbigay? Ano kayang iisipin ng ibang tao pag hindi ako nag-contribute? Sometimes we only give because we fear we might disappoint our leaders. Dito sa church, baka meron pong nagbibigay sa atin. Sana ho wala, dahil dito naman ho, hindi tayo nagpipilitan sa kung sino ang magbibigay at hindi magbibigay. Pero, katotohanan ho at realidad na may mga tao na maaaring ganun mag-isip na magbibigay ako para lang makita ng leader ko, ng pastor ko na nagbibigay ako. Pero mali ho yun. Bakit ho yung iba hindi rin makapagbigay ng talagang bukal sa kanilang puso and they cannot dare to be generous? Because some people feel they are hindered from giving. They think of their future needs. What if I will need this later? Magbibigay akong 100 ngayon, paano na lang kung kailanganin ko to? Magbibigay ako dun sa ospital, paano na lang kung kailanganin ko pala ibibigay ko?
Paano kung magkaroon ng biglaang aksidente, disgrasya sa aming pamilya? Overthinking. What if something unexpected happens? Dapat naman pong maghanda sa mga future needs, sa mga unforeseen circumstances. Totoo po yun, dapat paghandaan yun. Pero, kapag tayo inuudyukan ng Diyos na magbigay, minsan maaaring mapigilan tayo sa pagbibigay kapag in-overthink natin ang kinabukasan. Yung ibang tao, napipigilan silang magbigay, hindi dahil sa anong iniisip nilang mangyayari sa kinabukasan, kundi sa naranasan na nila sa nakaraan. Nasaktan na sila noong ibinigay nila ang lahat. May mga tao po, nasaktan dahil na scam. May mga nag-sad story sa kanila, kwentuhan ng malulungkot na kwento, naawa naman siya, binigyan niya. Tas hindi naman pala totoo. Binigyan o pinautang. Tas hindi naman pala totoo, di ba? Nung nangungutang, ang bait-bait, victim, malungkot, kawawa. Nung sinisingil na, ang tapang-tapang. O kaya naman maaaring na-traumatize dahil sa kanyang nakaraan, meron siyang malubhang kahirapang pinagdaanan at ayaw na niyang pagdaanan pang muli. Kaya natatakot siyang mabawasan ang kanyang mga salapi o ari-arian. O kaya naman, they are hindered from giving because of financial obligations, debts, bills, medical expenses, which can also be emotionally draining, di ba ho? Hindi dahil ayaw nila magbigay, kundi dahil ang dami-dami talaga nilang binabayaran. Ang dami-dami talaga nilang obligasyon. They wrestle internally. I know what the Bible says, that I will be blessed if I give. But my financial reality is screaming otherwise. Ang tanong po natin sa umaga na ito, how can we give confidently and cheerfully? Because God loves a cheerful giver. How can we dare to be generous amid uncertain futures and economies? Basahin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 15. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He scattered abroad His gifts to the poor. His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Are you getting the picture, church, so far? Ang Diyos daw ay hindi magkukulang sa mga mapagbigay, sa mga cheerful giver. Why? Because God loves a cheerful giver. And therefore, He will keep on supplying and supplying and supplying and supplying whatever it is that you need. Hindi po siya magkukulang. Verse 11, you will be made rich in every way. Not just rich materially, but even emotionally, mentally, spiritually, physically. God will fill you with His blessings in every way. Sa bawat paraang posible sa mundong ito, so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Verse 12, this service that you perform, the service of giving, is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God because of the service by which you have proved yourselves. Men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ and for your generosity in sharing with them and with everyone else. Verse 14, and in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for this indescribable gift. So kanina nagbigay ako ng 4 na dahilan kung bakit maraming tao ay napipigilang magbigay. Some people, they feel disqualified. Some people, they feel pressured to give. Bakit hindi sila maging generous ng totohanan sa kanilang mga puso? Some people, they feel hindered from giving. Pakiramdam nila, maraming hadlang sa buhay nila para sila ay makapagbigay. And some people, they feel lost when giving. Kaya magbibigay po tayo ng 4 na dahilan din naman kung bakit, why we should dare to be generous.
If you're not yet generous, if you feel that you are lacking in that aspect of generosity, na parang ikaw ay medyo madamot o kuripot o takot magbigay sa church man o sa ibang tao, sa iyong pamilya o sa nangangailangan, open your heart to this message of God and dare to be generous. Why should we dare to give? Number one, there is no disqualification in who can be generous. Wala pong disqualification. Lahat po ng tao, ang imbitasyon ho na maging generous ay para sa lahat ng tao. Kanina na pag-usapan natin, some people think they can't be generous because they're not rich. Some people think they can't be generous because they don't have enough to give. But you know what? When you open the pages of the Bible reveals that the invitation to be generous is for all people who will submit their lives to God. Tingnan po natin yung 2 Corinthians 9:6. This invitation goes out to everyone. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Konti ang tinanim mo, konti rin aanihin mo. Magtanim ka sa isang paso, saan ho tutubo yung isang paso na yon? Sa isang ektaryang lupa po ba? Hindi ho. Sa isang paso lang din ho. Pero kapag ikaw ay naghasik ng binhi sa isang ektaryang lupain, doon tutubo yun. Isang ektarya rin ang aanihin mo. Anyone can give. Lahat po ay pwedeng magbigay. Lahat po ay may potensyal na maging generous. Therefore, if the principle of the Bible is that those who are generous will be blessed, everyone who can be generous has also the potential to be blessed. Hindi totoo yung sinabi ng ibang tao na ganito na ako nung ipinanganak, ganito na ako habang buhay. Isinumpa ako, kaya ganito na ako. No, you can break the curse. Amen? How? How can you break the cycle of debt in your family? Na ang pamilya ko baon sa utang, hindi na nakaahon na ahon mula pagkabata ko hanggang pagkamulat ng aking isipan hanggang ngayon. Baon kami sa utang. How can you break that cycle? Pwede po bang paalalahanan natin ang ating katabi? Sabihin po natin sa kanya, be generous. At sabihin mo sa kanya, be blessed. Because that is the product, that is the natural fruit of generosity. Blessedness. Hindi po ako nagsabi niyan. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Everyone is called to participate in generosity. It is up to you how you will participate in the work of giving. Pwede kang magtanim ng kaunti, aani ka rin ng kaunti. Pwede kang magtanim ng marami, aani ka rin ng marami. It is your choice. So, wag po natin iisipin, I'm not qualified to give. I'm not qualified to be generous. Yung mga mayayaman lang yan, yung mga may kaya lang yan, yung mga may masagana lang yan. Naalala po ba natin yung Mark chapter 12, verse 38 to 44? The widow's offering. Nung panahon po ng Panginoong Hesus, may mga Pariseo, Saduceo, mga religious leaders na iniisip ng mga tao, itong mga tao na ito, itong mga religious leaders na ito, sila ang pinaka-qualified sa blessing ni Lord. Sila ang pinaka-qualified sa mabubuting gawa. Sila ang pinaka-qualified sa kaligtasan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sa mga yan dahil sila ang mga pinaka-ipokrito sa buong mundo. Tapos bigla pong nangyari itong pangyayari na ito. Jesus sat down, verse 41, opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. Doon po sa hulugan ng abuloy sa kanilang templo. Maraming mayayaman, naghulog ng kanilang mga malalaking abuloy. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins. 2 very small copper coins. Worth only a fraction of a penny. Siguro insignificant. Wala nang halaga. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth. This poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Some people, they give out of their excess. Dahil masagana sila, hindi ko naman mararamdaman yan. Halimbawa, 1 trilyon ang pera mo. Magbibigay ako 1 milyon, hindi ko naman mararamdaman yan. Pero ipinapakita pa sa ibang tao, brino-broadcast sa social media. Tapos dito ho, ipinakita ng Panginoong Hesus, sa kalagitnaan ng mga Pariseyong naggagandahan ng kasuotan, mga mayayaman na nagbibigay ng malalaking abuloy, ang pinakapinuri ng Panginoon ay itong babaeng balo na naghulog ng 2 kusing
na maaaring wala na talagang halaga sa ibang tao. Pero para sa kanya, ito na, ang dalawang kusing na iyon, ang pinakakabuhayan niya. Pero ibinigay pa rin niya sa Panginoon. Whatever it is that God convicts you to give for His glory, para parangalan siya, para papurihan siya. If God is calling you to give 1 peso, because God is calling you to give it, you are qualified to give it, give it. Whatever God calls you to give, ano man ang nilalagay ng Diyos sa puso mo, ibigay mo. Dahil ibig sabihin nun, sinasabi talaga ng Panginoon, anak, that is your ministry. That is your good work. And it will please me if you will give it. How generous will you be in the name of the Lord, in helping others, in helping your family, in giving to the poor, giving to the needy, in helping the church, in giving for the glory of God. There is a reward, that's for sure. Hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoong Diyos. That's number 1. There's no disqualification in who can be generous. Number 2, there is no pressure in becoming truly generous. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Alam niyo po, pag nasa karakter ng isang tao ang generosity, he doesn't need to be pressured into giving. It will just flow. Hindi ka mahihirapang dumukot sa iyong bulsa. Hindi ka mahihirapang magbigay kung meron kang pagkain sa bahay na pwede mong ibahagi sa nagugutom. At wala hong dapat mamuwersa sa iyo. At wala rin namang dapat magpapuwersa sa pagbibigay. Remember, don't give just because you might feel embarrassed if you won't give. Dahil lang mapapahiya ka kapag hindi ka nagbigay. Hindi po tayo ganun dito sa JIL Church. Wala po tayong pinipuwersang magbigay. Everyone will just give whatever has God put in His heart to give. Your conscience and your conviction, when it is in tune with the Holy Spirit, will determine how much you will give, and it will please the Lord. Bakit po? For God loves a cheerful giver. Gusto ko po mag-focus tayo dun sa term na God loves a cheerful giver. Your generosity, no one can pressure you about it because it is something that is between you and God. God loves you, you love God. That's why you are a cheerful giver. There is this special relationship between God and cheerful givers. Alam ng mga cheerful giver, hindi sila pababayaan ng Diyos. That's why they confidently give. They cheerfully give because they know the mind of God. They know the will of God. They know the heartbeat of God. Hindi ako pababayaan ng Diyos. I am secure in God's promises. Why? God loves a cheerful giver. I can walk confidently into the future. Kahit mabawasan ng pakiramdam ko, ang ari-arian ko, pera ko, as long as God is convicting me to give at hindi lang ako bulagsak sa salapi ko, hindi ko lang sariling desisyon ng pagbibigay, it is God's Holy Spirit convicting me to give. I know that my future is secure. Hindi ako mauubusan. Hindi ako magiging salat sa aking pamumuhay. Why? Because there's a special relationship between me and God. Because He loves me and I love Him. God loves a cheerful giver. Amen? Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Tayo po yun. It is the Holy Spirit who convicts us to give. Again, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give. Not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. That's number 2. Number 3, there's no real hindrance to generosity. Kanina po sabi natin, some people are prevented from being generous because they feel there are so many hindrances. Ang daming hadlang sa kanilang pagbibigay. Ang daming sirkumstansya, ang daming bill na bayarin na dapat isipin. Totoo po yun, may mga realidad sa ating mga buhay, financial obligations, responsibilities na maaring dapat nating inaasikaso. Pero, pwede po nating baguhin ang ating tanaw. Tingnan po natin 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace. Sabihin nga po natin, all grace abound to you. So that in all things, sabihin po natin, all things. At all times, sabihin po natin, all times. Having all that you need, sabihin po natin, all that you need.
you will abound in every good work. Itinodo daw ho dito, sabi ng mga Bible scholars na nag-aaral ng salita ng Diyos, itinodo daw ho dito ni Apostol Pablo ang lahat ng mga superlatives pinagsama-sama. All grace, all things, all that you need, in all good work. Ibig sabihin, hindi magkukulang ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya walang pwedeng humadlang sa pagbibigay ng isang taong ang Diyos ay hindi nagkukulang sa Kanya. Hindi ka uudyukan ng Diyos na magbigay kung hindi Kanya bibigyan ng kapangyarihang magbigay. Kaya sabi ho dyan, God is able. Ano ibig sabihin ng God is able? God is mighty. God is powerful to make all grace abound to you. That's material wealth and treasures and spiritual blessings and heavenly blessings. So that in all things, at all times, having all that you need, talagang sapat na sapat at higit pa, hindi nagkukulang ang Diyos sa buhay ko. Bakit daw po gagawin yun ng Diyos? Why would God do that? So that you will abound in every good work. Yun po yung dulo. Bakit hindi magkukulang ang Diyos sa'yo? Para ikaw din ay hindi tumigil sa pagiging mabuti at mapagbigay sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa mga nangangailangan, sa simbahan, sa mga taong inuudyukan ng Diyos na tulungan mo at maging mabuti ka. 100% of the time, in all things, at all times, having all that you need, God is able to make all of His grace and riches and glory abound in you. Amen? Kaya ang tanong ho, having known this, having known 2 Corinthians 9:8, may hahadlang pa ba para ikaw ay maging generous? Let God empower you to give. Remember the widow. Kanina ho, yung binasa natin sa Mark chapter 12. The widow who gave her all. Ibinigay ang lahat. Walang humadlang sa kanya. Panghawakan po natin. God is able. Hebrews chapter 7 verse 25. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him. Daniel chapter 3 verse 17. The God we serve is able to deliver. Romans 16:25. Now to Him who is able to establish you. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. He is able. God is able. God is powerful. Paulit-ulit yan sinasabi sa Biblia. That's number 3. There's no real hindrance to generosity. At panghuli po, there is no loser in generosity. Magbibigay ka? Oo. Sa ating physical na mata, sa ating physical na bulsa, physical na wallet, physical na bank account. Kung mamimigay ka ng pagkain sa ating physical na refrigerator, yes, may nawawala sa'yo. Pero, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 9 to 15. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor. His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed. Sabihin nga po natin, increase! And will enlarge the harvest of your righteousness. Sabihin po natin, enlarge! Verse 11, you will be made rich in every way. Sabihin po natin, made rich in every way. So that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God, overflowing many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for this indescribable gift. The more you give, the more God will increase. Yung binasa po natin. Verse 10, increase, enlarge. Verse 11, made rich in every way. You will increase, you will enlarge your territory. Materially, physically, economically, emotionally, physically, mentally, in your soul, in your spirit. God will enrich you. Alagaan ka niya, kakalingain ka niya. Ang Diyos ang bahala sa iyo. If you will obey God's conviction to be generous in every way, He will make you rich in every way. Sa physical na mata, parang kumukonti pag nagbibigay ka. Pero sa spiritual ho na katotohanan,
Yung bawas, panandalian lang yan. Dahil papalitan din ni Lord. At higit pa ang ipapalit ni Lord. Doon po sa verse 11, 12, 13, 14, 15, sabi ni Apostol Pablo, at habang kayo ay nagbibigay, nabibigyan niyo ang karangalan ng Diyos dahil yung taong binigyan mo, magpapasalamat sa Diyos. Yung taong maaaring nasa bingit ng kamatayan, gutom na gutom, walang makain, yung tinulungan mo na kapamilya mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, o binigyan mo ng simpleng ulam, at alam niyang Kristiyano ka, alam niyang born again ka, alam niyang JIL ka, pasasalamatan niya ang Diyos. Pasasalamatan niya ang isang kagaya mong Kristiyano na nagsilbing liwanag sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. And they will glorify God because of that. God is pleased, God is honored. That's why God loves a cheerful giver. Again, there's no disqualification in who can be generous. There's no pressure in becoming truly generous. There's no real hindrance to generosity. And there is no loser in generosity. So JIL Prayer Garden, JIL Worldwide, sa mga nanonood po ngayon, dare to give. Dare to be generous. Be more generous than you've ever been. And pray to the Lord, Lord, open my ears more to your conviction. Open my heart more to your conviction. Kung dati, Panginoon, nire-resist ko tuwing inuudyokan mo ako magbigay, this time around, Lord, tell me to give, and I will listen. I will follow. I will obey. Mga kapatid, baka yan na lang po ang hinihintay ng Diyos para buksan ang pintuan, ang bintana, ang pader ng langit para mag-umapaw ang pagpapala sa buhay mo. Because God loves a cheerful giver. Because God is challenging us to dare to be generous, just as God dared to give His all for the redemption of us all. Ibinigay niya ang lahat para sa ating kaligtasan. Ibinigay niya ang Panginoong Jesus para sa ating lahat. At ito pong Diyos Ama na ito na nagbigay ng lahat. Siya ang ating huwaran, siya ang dapat nating gayahin. Magbigay din tayo kung paanong siya ay mapagbigay. Gaano ka mapagbigay ang Diyos? Basahin po natin yung Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo'y makasalanan, habang tayo'y lugmok sa ating karumihan, hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya hinintay na luminis muna tayo. Dahil tayo po mismo ay marumi at hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Hindi siya naghintay na maging mabait muna tayo, maging banal muna tayo, dahil alam niyang hindi natin kaya. Hindi po natin kayang magpakabuti sa ating mga sarili. Ang Diyos lang po ang pwedeng magbago sa atin. Kaya naman, sabi sa Romans chapter 5 verse 8, when we were still sinners, Christ died for us. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan, upang ikaw na magmula ng iyong kapanganakan ay nagmamarcha na papuntang impyerno, ay maputol ang siklo ng pagmamarcha sa impyerno, at sa halip mabago ang iyong destinasyon, imbis na impyerno, maging langit. Paano? Sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesus. Hindi na ikaw ang paparusahan, dahil pinarusahan na ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo bilang ating kapalit, bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Ganoon kabuti ang ating Panginoong Diyos. Ganoon kabuti kamapagbigay ang ating Diyos Ama. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. Gaano ka ba pagbigay ang ating Diyos Ama? Because of His great love for us, God who is rich in mercy, mayaman sa awa, sa habag, made us alive with Christ. Tayo na mga patay sa kasalanan, binuhay sa Panginoong Jesus. It is by grace you have been saved. Through faith, not of works, lest any man should boast. Hindi po sa mabubuting gawa naliligtas ang tao, hindi po sa anumang pagsasakripisyo natin ang kaligtasan. Sa halip, ang kaligtasan ay sa sakripisyo lamang ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay ng Panginoong Jesus, anong sinakripisyo niya? Hindi lang po sinaktan ang kanyang kamay. Hindi lang ho nilatigo ang kanyang mga binti.
Buong katawan ho niya, binayubay sa krus ng Kalbaryo. Trinatong parang hayop, namatay na parang kriminal. Ang Panginoong Jesus na inialay ng Diyos Ama. Kaya sabi ho sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that everyone who believes in Him shall not perish, but have eternal life." God so loved the world, buong mundo, lahat ng makasalanan, that He gave His one and only Son, nag-iisang bugtong na anak. Again, like I said a while ago, the centerpiece of heaven, the treasure of heaven, that everyone who believes, manampalataya ka lang, patatawarin ka niya, lilinisin ka niya. Ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong pinagdadaanan, kahit sabi mo pang ikaw ang pinakahalangang kaluluwa sa buong mundo, kaya kang patawarin ng Diyos. Kaya kanyang mahalin ulit. I-welcome sa kanyang kaharian. Mula sa kaharian ng kadiliman, ikaw ay malilipat sa kaharian ng kaliwanagan. Dahil mayroon ka ng tunay na Diyos na naghahari sa iyong buhay. Hindi na ikaw ang nasusunod. Hindi na dahil magaling ka, dahil ikaw ay matalino, dahil ikaw ay may abilidad, nakatapos ng ganitong klaseng pag-aaral, mataas ang iyong pinag-aralan. No. Hindi na yun. Ang lagi mong iniisip na dedependehan mo, hindi yun ang magsasalba sa iyo. Dahil ang pag-asa mo ay nasa Panginoong Diyos na. Kaya sabi po sa 1 John chapter 3 verse 16, "By this we know what love is. Jesus laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers." At dahil ang Panginoong Jesus ay ibinigay ang lahat, tayo rin po ay tinatawag niyang maging mapagbigay, mapagmahal sa ating kapwa. Yun po ang susi upang ang tao ay tunay na mapagpala, ang tao ay tunay na mamuhay ng may kasaganaan, ang tao ay mabuhay na alam niya siya ay kontento, masaya, iniibig dahil ang Panginoong Jesus ay nasa sentro ng kanyang buhay. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Nararamdaman ko sa aking Espiritu na marami sa atin ngayon, habang nakikinig pa lang po tayo sa salita ng Diyos, pinapalaya na tayo ng Diyos. Kumikilos po ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, pinapalaya ka niya. And God is dealing with you personally right now. Sinasabi ng Diyos sa iyo, "Anak, mas mataas ang pangarap ko sa iyo kaysa sa pangarap mo para sa sarili mo." Pinapalaya ng Diyos ang ating kaisipan mula sa lahat ng mga gumagapos sa atin na nagsasabing hanggang dyan ka na lang, na nagsasabing hindi ka naaangat sa iyong buhay. Mga gumagapos sa atin na nagsasabing wala nang pag-asenso, wala nang pag-asa. Pinapalaya tayo ng ating Panginoong Jesus sa oras na ito at sinasabi niya sa atin, "Anak, may pag-asa." Not defeat, not hopelessness, not emptiness. May ibang tao ho, masagana sila sa buhay, mayaman, milyonaryo, maraming pera, maraming salapi, pero walang kapayapaan. Empty, purposeless. But right now, the Lord is setting us all free from meaninglessness, from hopelessness, from emptiness, from poverty, from a life without God. Romans chapter 8 verse 32. "He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things?" Ang Diyos na hindi ipinagkait ang pinakamamahal niyang bugtong na anak, ibinigay lahat-lahat sa atin. Mayroon pa ba siyang hindi kayang ibigay sa mga tumatawag sa Kanya? Kaligtasan, kaya niyang ibigay. Kagalingan, kaya niyang ibigay. Pagpapalang material sa iyong pananalapi, sa pinansyal na kalagayan ng iyong pamilya, kaya niyang ibigay. Lahat kaya niyang ibigay. Dahil nagawa na niyang itodo ang lahat nang ibinigay niya ang kanyang anak
sa krus ng Kalbaryo. At kung tatanggapin mo ang kanyang anak, kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, wala nang pwedeng iba pang maipagkait sa iyo ang Diyos. Manalangin po tayo sa oras na ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ipinagkakatiwala ko sa iyo pinagkakatiwala ko ang sa iyo aking buong buhay, ang aking buong buhay, ang aking buong pamilya, ang aking buong ang aming pinansyal na kalagayan, ang aming pinansyal na kalagayan, ang aming trabaho, ang aking pag-aaral. ang aking trabaho, ang aking Bigkasin po ninyo sa Panginoon ang specific na kalagayan ninyo, personal ng inyong pamilya sa oras na ito. Personal, sabihin po ninyo sa Panginoon, idulog po ninyo sa Panginoon. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, ito ang kailangan ko. Meron po bang nasa ospital? Sabihin po natin ngayon mismo sa araw na ito, sa oras na ito, Lord, ito po ang nasa ospital na kapamilya ko. Meron bang mga umuusig sa iyo? Meron bang mga umaaway sa iyo? Lord, deliver me, save me, God. Meron ka bang kasalanan na gustong-gusto nang isuko sa Panginoon at iwanan na? Sabihin mo sa Kanya sa oras na ito, He is listening. Walang ipagkakait ang Diyos sa oras na ito. God is here. He is a generous God. He will give everything that you need because He has given His Son Jesus for you. Kaya sabihin po natin, sabay-sabay manalangin po tayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. Kailangan kita sa buhay ko. Wala akong pag-asa kung wala ka. Ikaw ang pag-asa ko. Ikaw ang kayamanan ko. Ikaw lamang ang kayamanan. Ikaw ang kasapatan ko. At ikaw ay higit pa sa sapat. At ikaw ay higit pa sa Kailangan sapat. kita, Panginoon. Kailangan kita, Panginoong Jesus. Kailangan kita, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka Maghari ka. maghari ka. Totohanan. Totohanan. Iniiwanan ko ang nakaraan. Iniiwanan ko ang dati kong sarili. Iniiwanan ako ang dati kong sarili. Thank you, Lord. You hear the cries of your children. Sabihin po natin, salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Pinalaya mo po ako. Pinalaya mo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Pinatawad mo po ako. Pinatawad mo At po magmula sa araw na ito, Mula sa ako ay mamumuhay Ako ay ng may katagumpayan ng may katagumpayan. dahil ang aking Diyos Dahil ang na aking pinagsukuan ng buhay aking pinagsukuan ng buhay ay tunay na matagumpay. ay tunay na matagumpay. In Jesus' name, this I pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.